The Game Silog Show is brought to you by you. Kayong nakikinig, kayong nanonood. If you wanna support The Game Silog Show, head over to patreon.com/The Game Silog Show. The Game Silog Show. Ang guest ko ngayon, si Grim, tsaka si Whale. Guys, welcome sa show. Kamusta? Hello. Thank you sa pag-guest sa TGS. I'm happy to be here. Grim na lang. Nice. Hello everyone. I am Whale Heda, and let me take this opportunity because I have been listening to Game Silog. So this is an honor for me maging guest dito sa Game Silog show. So maraming salamat, Jazz. Thank you so much. Na-conscious ako bigla. Bigyan ko lang kayo ng context. Sorry, hindi to kasama dun sa napag-usapan namin kanina offline. Pero nung mag-usap kami, bago tong recording namin, tapos sabi niya, nakikinig siya ng podcast. Tapos, naka-follow rin kasi ako sa page niya sa Facebook. Tapos, nakikita ko yung mga content niya. Tapos, fan siya ng Assassin's Creed. Yung partnership namin dati ni DP1, lagi kami merong inside joke about Assassin's Creed. So, sabi ko, wala, nakakaya naman parang ganyan. Pero sabi niya, cool naman siya. Sports naman na, sabi niya, to each their own naman. So, nahiya lang ako bigla na nakikinig ka pala ng show. Tapos alam mo yung inside joke namin ni DP1. Actually, backlog ko pa yun kasi parang pangako namin na si DP1 kasi nalaro na niya yung Assassin's Creed Mirage, tapos na platinum na niya. Ako di ko pa nalalaro. Balak namin dati gawa ng episode yun, pero tingnan natin kung matutuloy pa. Pero for this episode guys, sa lahat ng mga nakikinig, spoiler cast to ng What Remains of Edith Finch. Matagal na yung game, I know. Late bloomer ako dito, parang late to the party na ako, pero recently nilaro ko siya, naghahanap ako ng palette cleanser, and sobrang na-mind blown ako kasi, I mean, kadalasan at least sa ginagalawan ko or dun sa mga newsfeed ko, kapag walking sim or first person adventure game, kadalasan parang ginagamit siya as negative, parang laging lang yan, yung parang ganun ginagamit sa game na pang describe, pero hindi. I mean, for me, meron silang sariling space at meron silang sariling ambag sa industriya, and super ganda nitong What Remains of Edith Finch. Pero yun, bago kami mag deep dive dun sa story, again, spoiler cast to, kung di nyo pa nalalaro, much better na stop muna kayo. Pero bago yun, para magkaroon kayo ng idea, para ma-hype kayo kung talagang worth it ba yung time nyo, hingin ko muna yung high-level thoughts nyo about the game, Grim, without any spoilers. Ikaw muna, Grim, tapos next si Whale. Okay. So, for me kasi talaga, nung nag-start ako doon sa laruin yung What Remains of Edith Finch, wala akong idea going into the game talaga. Maghanap lang ako talaga ng, actually maganda nga yung term mo, Sir Jazz, dun sa palette cleanser siya. Kasi after a few open world games na nilaro ko, JRPGs. Assassin's Creed ba yan? Alam mo, oo. Assassin's Creed siya. Baka magalit si Whale. Ay, grabe kayo. Charot. Char lang. And actually, totoo siya. Nilalaro ko Odyssey. Noong time na yon. Okay. Odyssey na tayo. Sakto So, sunod-sunod siya. Naglaro ako ng Odyssey. Then, yung Horizon. Naglaro ako. So, parang sunod-sunod ako ng mga open world. Then, yun nga. Ang ganda nung perfect yung term na palette cleanser. Naghanap lang ako nung parang gusto kong simple point and click lang. Kasi sa akin, yun nga. Napag-usapan din kanina. Yung term for me is point and click game talaga. Parang yung chill game lang. So going into the game, naghanap lang ako sa Nintendo Switch, tapos nasaktan ko, naka-sale siya. And then overall, nung nalaro ko siya, hindi ko in-expect na ganun yung magiging impact ng game, knowing na it was an old game talaga. Kasi nung nirelease siya, I think, way before, a few years pa before nung pandemic pa siya ma-release. 2018, I think. Oo. Tapos, nakita ko lang siya, nag-sale siya sa eShop. So, binili ko. Then, hindi ko in-expect kung anong klaseng point-and-click game talaga siya. Basta alam ko kasi pag point-and-click game ako, medyo nahahype ako. Pasok agad ako dun sa game na walang alam na context or background sa plot. Then,
yung type of game, yung plot niya, hindi mo in-expect. Kumbaga parang sa simula pa lang, try kong i-explain spoiler-free sa ngayon. Una papasok ka, isipin mo mystery genre ba siya, tapos mag-i-extend siya. Mas may explain mo kung anong tone ng game habang tumatagal. Then, biglang pagdating mo in a few hours, hindi mo akalain na tapos mo na experience and para naging part ka na nung story mismo. Yun yung experience ko kasi. Hindi ko inakala na matatapos ko siya in the same day na binili ko. So talagang mind-blowing din yung experience for such a short while na hindi mo... Kasi usually pag bibili ako ng games, inaalam ko yung yung plot eh. So ayun, talagang it's a good experience talaga kung hindi mo hahanapin anything in detail about the game. Tapos papasok ka lang on your own. And siguro for me, it's a good introduction din kung gusto mo mag-try ng point-and-click genre. Yeah. Ito. Correct ko lang yung sarili ko. 2017 pala siya na na-release sa PC, sa PS4, Xbox One, tsaka sa Nintendo. Tapos 2019 pala sa Switch. Tapos na-release din siya sa iOS pala 2021 and then PlayStation 5 and Xbox Series X nung 2022. So, yun. Ikaw, Will, anong high-level thoughts mo about the game without any spoilers? Okay. Agree ako sa inyong dalawa. It's a palate cleanser kasi almost similar ko rin siya kung paano na-discover. Pero hindi Assassin's Creed yung nilalaro ko that time. And na-discover ko siya from a different game. I was trying to look for a narrative-driven game kasi. Tapos may nakita akong isang game. Pwede ko ba banggitin yung game? Sure. I think it's her story. It's a mystery point and click game na narrative driven. Okay. Tapos sobrang nagandahan ako dun sa game na yun. It was made or published by Annapurna Games. Nice. So after nun, naging interesado ako sa mga games ng Annapurna. So nag-search ako. And then, lumabas nga yung What Remains of Edith Finch. Kaso, that time, nung nagsasearch ako, hindi siya sale sa Steam. So, ginawa ko, winishlist ko lang siya. And then, naghintay akong mag-sale. Like today, Black Friday. So, yon nung nag-sale siya, doon ko na siya nilaro. So, medyo may expectation ako na maganda. Since parang highly talked siya that time nung nilaro ko. So may expectation ako na maganda pero hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng game. Wala akong idea kung tungkol saan siya. Ang alam ko lang maganda. Yun lang. So ayun, I bought it on sale and then ayun, the rest is history. Paano ba explain without spoiler? Ayun, paano ba? Maraming unexpected na. Maraming unexpected. Di ko in-expect na ganun ka siya ka-heavy. Never kong in-expect yung gano'n. Alam ko lang maganda narrative driven game pero yung story is medyo mabigat para sa akin. And then nung a few days ago nga nung in-invite mo ko na mag-join sa podcast, I tried to play it again kasi tagal na nung una ko siya nilaro. So nung pagkalaro ko ulit I think Wednesday, nagkaroon ako ng ibang interpretation dun sa game. Oh, nice. Nice. So, try mo siyang laruin not once, but twice. Kasi, the more you play, parang makakaisip ka pa ng ibang perspective dun sa game. So, ganun. Maganda yan. Mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga interpretation natin sa totality ng game, no? Ako naman, without any spoilers, siguro medyo high praise yung sasabihin ko, pero I think yun yung perfect na
explanation or description nung experience ko dito sa What Remains of Edith Finch, no? Itong game na to, for me, perfect example to I think ito yung perfect example ng video game as an art form. Kadalasan kasi laging debate yan na, lalo na sa internet, sa Twitter, sa Reddit, hindi daw art form ang video games, etc. or kung ano man. Ito yung isang example. Kapag nilaro nyo to, ma-feel nyo na ang video games kadalasan kasi, which is gets for entertainment, right? Meron kang certain emotion na mararamdaman, kadalasan happiness, ma-entertain ka, etc. No? Itong laro na to, mas malalim eh. Hindi lang natatapos sa ganun eh. And mas na palakas niya pa yung deeper appreciation ko sa mga indie games. Kasi kadalasan, hindi naman lahat, pero kadalasan kapag indie game, mas malaya kasi. Mas malayang gumawa ng storya, mas malayang gumawa ng gameplay mechanics, etc. Meron din naman silang mga publisher, pero hindi sila katulad ng mga AAA games na meron silang fina-follow na certain format or certain criteria kasi nga hindi siya magwo-work sa mas marami, which is ganun naman din kadalasan kapag sa mga pelikula, kapag sa music, right? Kung yung pag sa pelikula hindi naman mananalo yung quote-unquote indie game, right? Hindi rin yun yung tatabo sa takilya. Ang tatabo sa takilya is Ending Kabisote, yung mga Vice Ganda, mga ganyan, di ba? Pero yung mga mananalo ng mga awards is yung mga indie type game kasi yun yung mas malaya sila. Mas malaya silang mag-experiment, mas malaya silang gumawa ng storya. And yun yung naramdaman ko sa game na to. Super solid experience at mag-deep dive na kami ngayon. So, kung di nyo pa nalalaro yung game, stop muna kayo, tapos balikan nyo na lang kung sakali, tapos pakinggan nyo kapag natapos nyo na. Pero bago yun, gusto ko lang muna mag-shoutout sa ating 27 na Patreons sa patreon.com/thegamesilog show. Shoutout din sa ating mga executive producers na sila Sans, sila Lance, sila Mike Rubio ng Xcore Gamer, si I Am Maku, si Mark Divina Gracia, si Yvette Zuzain Salivilla ng The Ara Channel. Maraming salamat sa inyo guys. So, yun. Actually, nung naisip kong gawa ng episode to, nung naisipan kong gawa ng spoiler cast, iniisip ko kung paano uumpisan yung discussion natin. Hindi ko rin alam eh. Meron akong notes dito, meron akong mga talking points dito, pero feeling ko parang hindi siya mag-make sense kung parang by order natin siyang i-discuss. Mm-hmm. So, I think much better kung mag-piggyback tayo dun sa nabanggit mo, Whale, no? Yung meron kang ibang interpretation. Kasi for me, hindi ko siya naisip as a whole na parang, kasi merong tema kasi dito guys sa game na about death. Merong cursed yung pamilya nila na mga namamatay, etc. And hindi naman din natin alam kung parang supernatural ba yun na talagang meron something dito sa pamilya na to, kahit anong gawin nila, hindi nila matatakasan yung curse na yun, etc. Pero, let's see, check natin. Ano ba yung naging interpretation mo, Whale, nung una mong nalaro, kung kaya mo pang maalala, and then yung naging bago mong interpretation nung recently nireplay mo siya? Kasi gets ko yung sinasabi mo na meron talagang mga content na iba yung magiging interpretation mo nung unang laro mo siya kasi depende sa headspace mo that time, sa age mo, sa experiences mo, etc. Perfect example dito is yung 500 Days of Summer. Nung una ko siyang pinanood, bad trip ako kay Summer. Pero nung mas naging matured na ako, mas nagkaroon na ako ng experience, mas malawak na yung pag-intindi ko. Ang nakaka-bad trip dun yung lalaki kasi klaro naman si Summer eh. Naging transparent siya dun sa gusto niya. Ayaw niya ng relationship, gusto niya ganito lang. Tapos umasa lang yung lalaki, etc. Ganyan. So, nagkaroon ako ng ibang understanding dun sa pelikula na yun. And I think ganun din naman sa mga video games. So, gusto ko malaman sa iyo, Will. Sorry, ang indaldal ko, ang haba ng pasakalye. Ano yung una mong interpretation and then ano yung naging bago mong interpretation after replaying the game? Sige. Ayan, maganda yan. So, dun sa game, di ba, meron daw curse. Doon nagre-revolve yung laro eh. So every member of the family parang binabalikan natin kung paano sila namatay, 'di ba? And then sabi nga nung tulad nga ng sinabi mo, curse siya tas hindi mo sure kung may something supernatural. Kasi parang imposible naman na like I think it was Molly.
Yung first ata yun na naging cat siya, Yes. and then naging owl, then naging shark. So ang interpretation ko noon, the first time na nalaro ko siya, yung quote-unquote curse is something to do with mental illness na na-pass down dun sa every family. I think ang tingin ko nga parang schizophrenia na nagkakaroon tayo ng tama ba? Alternate reality na hindi na tunay yung nakikita natin, parang gano'n. Sorry, hindi ako expert when it comes to mental health or mental conditions, pero yun yung parang na-interpret ko sa kanya the first time I tried playing it. Ngayon, nung ni-replay ko siya the past 2 days ago, I felt that Edie, the grandmother, is the murderer who's been killing the member of her family. Kasi 'di ba, isipin nyo, may curse daw. Pero si Edie, ilang taon na? 90 something years old, pero buhay pa rin. Pero yung mga anak niya, yung mga apo niya, buhay pa rin. Sorry. Namatay. And then parang nag-stop lang nung si Dawn. Is it Dawn, yung mother ni Edith? Yun yung pumunta siya ng India, tapos may napangasawa na yun. 'Di ba nung humiwalay si Dawn from their home, nung naglaya sila kasama si Edith, parang dun yung pagkamatay ni Dawn, natural death eh. Hindi something supernatural na may kababalaghan. So yun yung parang interpretation ko nung the second time ko siyang nilaro. Nice, hindi ko naisip yun. Pero mamaya mas discuss natin. Ikaw, Grim, anong thoughts mo doon sa sinabi ni Will? Or siguro kung ano rin yung take mo doon sa curse na sinasabi dito sa game? Ayun nga. Actually, maganda yun nga. Yung unang interpretation ni Will. For me naman, kasi nga, nalaro ko siya way back nung pandemic pa, yung game. Tapos, actually, baliktad kami ni Will. Ang interpretation nung parang may mga sakit sila, na yun daw yung curse na sinasabi, na is sa second playthrough ko. Na kasi nung una naman, for me, nung first time ko nalaro, yun nga, kasi pumasok ako na wala akong idea dun sa game. So, ang basic plot lang kasi niya, parang ini-introduce tayo dun sa family house na pumunta sila, tapos meron daw sinasabi si Edie, yun nga yung grandma, na meron daw family curse. Tapos, nagsimula siya doon, yun nga, kay Molly. Nagtatransform siya sa yung unang animal ata is cat. Yes. Diba? So, sa akin naman, ang interpretation ko nun agad, baka ang curse, may kanya-kanya silang abilities. Parang ganon. Yun agad yung una ko inaisip. Kasi naging cat siya, tapos naging owl? Naging owl siya. So parang yun yung unang interpretation ko na parang, baka may kanya-kanya silang abilities na curse. Parang family sila na may pinapasang, parang yung yung Miss Peregrine na movie, na book din. Yeah, the book. Yes. So parang nasa isang house sila, tapos may kanya-kanyang curse sila or yung abilities nga. Tapos until nga mag-progress yung story ko lang na understand, parang naguguluhan ako na ano ba yung curse na tinutukoy. So parang for me, yun yung entire first playthrough ko. Hindi ko magets kung ano yung curse pa, kung abilities ba to or talagang nananaginip lang talaga yung first sequence kay Molly. So hindi ko na-gets agad yun. Then yun nga, natapos ko yung story ng first playthrough ko, tapos skip to the ending, may plot twist, ganon. Then yun yung understanding ko. Medyo mababaw pa yung understanding ko ng first playthrough ko. Parang ang nangyari lang, na mind blown lang ako dun sa ending. Kasi spoil ka na yung sa ending.
Ayun. Yung sa ending nga kasi, di ba, parang ang nangyari from the eyes of anak ni Edith. Di ba? So, ganun kababo pa lang yung understanding ko ng first playthrough. Tapos hanggat yung nalaro ko na nga nung second playthrough, yun nga, sa understanding din ni Will, doon ko naisip na baka mental illness yung ipinapasang curse. Kasi umabot doon sa point ni Lewis na, actually, si Lewis lang yung may clear, yung parang huling kapatid ata ni Edith yon, may clear diagnosis na nagte-therapy siya, di ba? Yes. So parang doon ko pa lang na nag-get sa second playthrough ko na baka yung curse ay yung mental illness nga or may sakit. Kasi parang no ending, namatay si Don, yung nanay, tapos namatay si Edith na mismo. Parang nagkaroon sila natural illness. So parang may pinapasa lang na sakit. Yun yung sa second playthrough ko. Pero no first playthrough ko nga, yun, parang in-enjoy ko lang yung game sa story-wise, yung plot na medyo nandun pa rin yung mysterious happenings na nangyayari sa Edith sa Finch household. Tapos, ayun, talagang nagkaroon ako ng perspective din na bago sa second playthrough. So talagang, tama nga si Will nga kanina, it's not a game na enough para malaro mo one playthrough. Bigyan mo siya na second chance para ma-enjoy mo siya sa different view din. Nice. To be magiging honest ako sa inyo guys, no? Tsaka sa mga nakikinig sa atin. Hindi ko naisip yun. Unang-una, hindi ko naisip na yung mismong curse is para siyang ginamit na term para dun sa mental illness, kung yun man talaga yung curse na sinasabi nila. And then yung sinabi rin ni Whale na si Eddie, which is yung pinanggalingan ng pangalan ni Edith, kasi Edith rin yun, senior yun di ba? Tapos junior si yun yung pangalan. Di ko naisip na baka yun yung murderer. Kasi the reason why, siguro dahil hindi ko naisip yun, merong mga characters dito sa family tree nila na hindi ko makonect doon sa curse na mental illness or kung ano man, or kung may pumapatay man talaga. Kasi isang example dito, I think si Sam, kung naalala nyo, siya naman yung parang ang gameplay sa kanya is yung magpipicture kayo, kasama mo I think si Don, yung nanay ni Edith. Diba nahulog siya sa cliff? Abang pipicture, nahulog sa cliff. Tapos yung isa naman is yung sa baby, which is yung parang isang super tragic nung nangyari din sa kay Gregory. Guys, sorry, hindi ko na explain ng maayos. Bibigyan ko muna kayo ng context pala. Yung gameplay kasi na itong What Remains of Edith Finch, storytelling siya. Bawat family tree is may kanya-kanyang story kung paano sila namatay, pero may iba't ibang klase silang gameplay. May iba't iba silang parang quote-unquote mini game. For example, yung nabanggit namin kanina kay Molly, naging cat siya, tapos eventually naging shark, tapos naging octopus yata yun na kumakain ng tao, etc. Connected doon sa story niya kung bakit siya namatay, which is kumain siya ng toothpaste tsaka yung berry. So, parang ganun. So, yun yung cause of death niya. Tapos si Gregory naman, baby naman siya, nasa bathtub siya, pinapaliguan. Tapos yung isang character doon, yung nanay niya tsaka yung tatay niya is, tawag dito, parang magde-divorce na. Tapos while playing that character, habang nandun sa bathtub, ganyan, may tumawag, usap tungkol sa divorce, etc. Tapos iniwanan yung baby doon. Tapos siguro habang naglalaro yung bata, yung baby, na open ulit yung gripo, tapos umapaw, tapos nalunod yung baby. Pero ang gameplay nun, guys, kaya napaka mind blown ako kasi yung tema niya is death, pero yung pag nilaro mo yung part na yun, yung gameplay ni Gregory, something magical kasi meron din kinukwento doon yung tatay niya na parang curious siya kung ano yung nai-imagine ng bata that time, kasi tumatawa siya ganyan. Ano kaya yung mundo ni Gregory, ano yung mundong nakikita niya. Tapos yung gameplay nun is sisisid ka dun sa parang sink niya, etc. ganyan. So, totally hindi ko talaga naisip yon.
hindi ko naisip na yun yung curse doon. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa siya napaprocess na ganun siya totally kasi may mga ibang characters na hindi ko ma-connect doon sa mental illness or kung sakali man yung nasabi ni Whale na ang pumapatay is yung matanda. And mag-piggyback lang ako dun sa nasabi mo sa Grim, yung isang tawag dito kay ano pangalan nito, nakalimutan ko, kay Lewis, 'di ba, yung sa yung sa pinakahuli. Na pinakahuli. Ito kasi yung ito yung dito ako pinaka nag-resonate, and yung pala nakalimutan ko, hindi tayo nag-disclaimer kanina ng ng mga trigger warning kasi marami din talaga. Actually, hindi naman ako na-trigger literal, pero nakarelate ako dun sa minigame ni Lewis. Kasi gaya na nabanggit ko kanina, sa kanya naman, tong character naman to, kapatid to ni Edith, nung bida, is meron siyang substance abuse. Meron siyang mga ganun, tapos meron din siya yung mga, makikita mo dun sa mga notes na meron siyang mga meeting or appointment sa psychiatrist, parang ganyan, etc. Tapos, nagtatrabaho siya sa isang cannery. Ang gameplay nun is yung, imagine niyo lang guys, so kunwari nasa analog stick kayo, kukunin niyo yung isda, tapos pipress nyo papunta sa left para maputol yung bunto, tapos pag naputol na, pipress nyo naman pataas para pumuntas dun sa conveyor, etc. Ganun siya paulit-ulit, and ganun yung trabaho niya sa factory, repetitive, paulit-ulit, etc. Pwede ako sumingit. Go. Gusto ko explain din yung nararamdaman ko habang nilalaro ko dun sa first playthrough na yun. Same. Praning ako na ang magiging cause of death, mapuputol yung kamay ni Lewis dun sa sa isda. Kasi parang, totoo, 'di ba, yung gameplay na context din doon sa gameplay. Doon sa right side, nagpuputol ka ng isda. Sa left side, naglalakad ka. 'Di ba? Tapos lumalabo yung, habang gumaganda yung kwento, lumalabo yung background, pero kita mo pa rin yung kamay gumagalaw tsaka yung isda. Sabay mo actually sabay mo kinokontrol yan eh. Oo, sabay nga yun. So pwede ka magputol na isda habang nagkikwento ka dito sa story na kung ano daw yung tumatakbo sa utak ni Lewis. So sa first playthrough ko, sabi ko, parang eto na, mapuputol na yung kamay ko. Yung gumagano, yun yung anxiety ko habang nilalaro ko yung part na yun. Ang galing. Same. Ang galing ng, sige, go, ikaw muna, Will. Sige. Same ako. Kala ko he will die because of loss of blood dahil mapuputol yung kamay niya. Ayun. Tapos idagdag ko lang kung bakit kasi ako nakarelate doon. Nagtrabaho kasi sa factory, guys. Nagtrabaho ako sa Korea. Machine operator. Kadalasan kasi kapag machine operator ka or nasa factory ka, repetitive lang yung ginagawa, paulit-ulit lang eh. Parang kaya mo ng autopilot, right? Autopilot ka na eh. Hindi ka na nag-iisip. And ganun, ang galing nung pagkakagawa nito kasi talagang ganun kapag factory worker ka na autopilot ka na, nagagawa mo na yung dapat mong gawin, tapos lumilipad yung isip mo kung ano-ano. May mga nai-imagine ka na ganun yung nangyayari kay Lewis habang dun sa gameplay niya. Sabi ko, napaka-genius na itong na-portray niya yung feeling na ganun eh. Ganun. Abang pag nagtatrabaho ako dati sa Korea, tapos machine operator ako, nagsasalansan ako ng mga machine, matik na, autopilot na ako. Tapos lumilipad na yung imagination ko kung saan-saan. Yun nga lang, syempre, kadalasan, yun din yung cause ng accident. Gaya nung sabi nyo, yung anxiety nyo na baka maputol yung kamay niya. Ganun din sa amin. Kung sakaling, dahil autopilot ako, hindi ako masyadong nakafocus dun sa ginagawa ko, masyado na akong kampante, possible na maputulan din ako ng kamay. Kasi kami, press machine kami, para lang may context kayo. Press machine siya, na pag press ng ganyan yung item, aangat yon, tapos kukunin ko yung item, ipapasa ko sa kabila. Ganun yung trabaho ko dati sa abroad. Pero dahil sanay na ako, paulit-ulit ko nang ginagawa yon, kaya ko nang gawin ng may ini-imagine na iba. Ang galing ng part na yon. Kasi parang yung sa gameplay din, 'di ba? Parang pinapakita niya yung eyes ng isang worker din na ganun talaga yung tumatakbo. Simultaneous ka naggagawa ng multitask din. Dito may adventure game ka dito. Parang meron kang, eto yung factory simulator. Parang gano'n. Totoo. So, mention ko lang din na isa yung kay Louis sa, favorite part ko doon sa game. Kasi nga, number one is, yun nga, parang,
hindi ako nag-work sa factory, pero in our everyday life, tingin ko once in a lifetime, mafe-feel mo na parang paulit-ulit mo na lang ginagawa yung, I don't know, work mo or yung activity mo sa buhay. So, in a way, kahit di ako factory worker, nag-resonate siya sa akin. Tapos, kaya ako nagandahan dito kasi, di ba sa umpisa, yung fish lang, tapos yan, cut ng head. Tapos nagsimula yung parang imagination niya sa gilid, maliit pa, tapos top down. Tapos, Totoo. unti-unti, palaki ng palaki, na halos kino-cover niya na yung screen mo, nung screen or yung vision ng player. Tapos, yung nag-umpisa siya sa top down, 'di ba? Nag-e-evolve din yung game. Nagiging nagiging 3D, yung parang 3D. 3D o from, nakalimutan ko yung sequence pero from top down, I think naging third person siya hanggang naging first person. So, sobrang it's the most, I think, darkest story dun sa game, pero it's one of my favorite. Totoo. Tsaka ang galing din ng environmental, actually sa buong game, ang ganda ng environmental storytelling, pero specifically dito kay Lewis, yun dun sa kwarto niya, gets mo kung anong klaseng tao siya. At some point parang relatable siya kasi medyo vibe ko to feeling ko magkakasundo kami na ito, parang feeling ko magiging tropa ko to parang ganun yung vibe niya. Meron gamer din siya, right? Meron siyang console doon, tapos yung mga posters, tapos I think nagwi-weeds rin siya. Diba? Parang yung ganung vibe. Pero yun, actually gusto ko sige, go muna. Ayan, gusto ko lang din i-point out din yung nasabi mo Sir Jess about dun sa kada kwarto nila, nakikita mo yung kung anong klaseng tao sila. Actually, dun sa part na yun, nakarelate ako. Kasi di ba parang doon sa bahay na yun, may kanya-kanyang kwarto, tapos kanya-kanyang kwarto, may kanya-kanyang personality, nakikita mo kung ano sila. So dun sa part na yun, nakarelate yung sa storytelling, nakarelate ako doon. Kasi lumaki ako sa ancestral house ng lola ko. So parang dito din lumaki yung mga tito ko, yung father ko, mga kapatid niya. So parang doon sa concept na kada kwarto, kita mo kung ano yung mga gamit ng tito ko, gamit ng mga pinsan ko, ng tatay ko. Tapos nakikita ko kung ano yung pinagkaiba-iba nila. So yun yung nagustuhan ko talaga doon sa game, na kahit alam mo, pag pumasok ko sa kwarto, halimbawa pumasok sa kwarto ni Barbara. Yes. Yes. Kita mo yung ang tagal naka-preserve ng mga items na gamit niya. Kasi parang iba-iba yung dates ng death nila, di ba? Meron mga 30s, tapos 60s, may mga ganon. Tapos parang doon nag-resonate sa akin na ganito din ako sa bahay namin na kinalakihan ko. May kanya-kanya silang, kumbaga parang nakikita mo yung personality nila. Personality, tsaka yung timeline kung ano kinalakihan nila. Parang past. Oo, yung past din. Yung past na kung paano sila nabuhay, saan sila nabuhay. So yun yung nag-resonate sa akin, yung bahay na nakakaikot ka and tinitingnan mo kung paano nabuhay yung mga members ng family. Gets. Alam ko parang low-hanging fruit to. Kadalasan na nasasabi to sa mga games rin. Siguro perfect example is Resident Evil or Silent Hill. Yung sinasabi nila na yung police department is a character. I think same lang din dito sa game na to. Yung mismong ancestral house. For me, yun yung main character . Yun yung parang talagang pinapakita nung kabuuan. Yun yung mismong nagkukwento. Merong mga kwento specifically para dun sa mga iba't ibang character. Pero ang main storytelling device na ginagamit talaga dito is yung buong bahay at yung mga naiwan na mga gamit ng iba't ibang characters dito. Gaya ng nasabi mo, siguro si Barbara, gaya sabi ko din kanina guys, na bawat characters kasi lahat sila mamamatay, may iba't ibang death and meron ding iba't ibang quote-unquote gimmick each character. Yung kay Barbara naman, comic strip, tapos ang vibe naman niya is parang slasher film kasi child actress siya, di ba? Yes. Di ba? Parang tapos hindi siya marunong sumigaw. Hindi siya marunong. Nung bata marunong siyang sumigaw. Tapos nung tumanda na siya, nawala na yung 16, tapos
I think naging di ba? Ang kinamatay niya is parang mob, parang pumunta, may mga fans or may mga tao na pumunta sa kanila or parang nag-set sila ng ganong klaseng event. Oo, parang unclear siya dun sa parting kasi parang monsters, kinain siya. Oo. Parang yun yung Parang turning point fans niya. daw na naging monster and Yes. then later on, ang nakita lang is yung ear dun sa music box. Totoo. Galing nun. I mean, hindi magaling na namatay, pero Actually, nagustuhan ko yung transition din nun. Yung doon sa storytelling ni Barbara, inikot niya yung music box para ma-explain na doon daw nakuha yung susi. Tapos ginawa mo naman siya real time in-game para ma-access mo yung yung basement. Oo. So, Yes. natuwa ako doon sa part na yun. Totoo. Actually, maraming ganong aspeto tong game eh. Pero sige, Will, go ahead. Sabi ko lang sana na natuwa ako dun sa kay Barbara kasi ang daming Easter egg from slasher films like yung music pa lang, 'di ba? I think it's Friday the 13th ba or parang Friday the 13th eh. And then yung pag-fall nung quote-unquote killer dun sa second floor tapos pagbaba niya mawawala. That's Scream eh. Scream movie. So ayun, natuwa lang ako. Wala lang. Ang galing nga. I mean, punong-puno, super rich itong tong game na to kahit super short lang niya. Meron din siguro i-highlight ko din or banggitin ko din kasi nandito tayo sa mga iba't ibang characters, no. Meron din dito isa si Calvin, kung natatandaan niyo to, 11 years old, kapatid ni Barbara. Ito yung gameplay naman niya, magsiswing ka lang. I-controlin mo lang siya tapos eventually meron siyang tawag dito, may monologue, etc. kung anong nangyayari, binabasa, etc. Tapos may mga floating text. Actually buong game may floating text, right? Tapos Ay, si ata yun? Si Sam ba yun? Kasi alam ko Si yung Sam ata. Oo, yung si may Sam ata kite. yun. Hindi, yung nagsiswing. I think si Calvin. Yes. Calvin. Hindi ba? Si Calvin? Si Calvin yung nagsiswing, si Sam Hindi. yung may floating text at. Pero si Calvin yung kapatid ni Sam. Yes. Tama. Di ba parang sinasabi na parang tawag dito, alam ko matagal niya na pangarap lumipad, parang ganyan something. Tapos yun yung kinamatay niya nung aksidente sa swing. Parang Di ko alam, no, kung ano yung take nyo doon. And then i-relate din siguro natin dito sa kaninang napag-usapan dun sa curse. Kasi paano ko i-articulate to? Nag-try kong i-articulate, no. Nung naglalaro ba kayo, kasi we're playing as Edith, right? Yung parang binabalikan natin siya kasi nag-start yung story kasi na-spoiler cast na rin naman to. Nasa barko, tapos yun yung anak, right? Yun yung anak ni Edith, yung may hawak nung journal. Tapos nung binabasa niya ganyan, etc., biglang na-transport tayo bilang Edith nung bumalik siya dun sa bahay na yon, nung binigay sa kanya yung susi. Tapos na-experience natin yon. Ito kasi yung main question ko dun. Yung sinusulat ni Edith dun sa journal niya, base doon sa pag-i-explore natin nung bahay, do you think 100% accurate yon? Yun talaga yon? Or interpretation yon ni Edith base doon sa mga naiwan at nakikita niya ng mga gamit dun sa bahay na naiwan, sa bawat kwarto, etc. Kasi kung sakaling ako, kunwari ako, hindi ko naman sinasabi na parang yun na yung totoong nangyari, pero possible na meron akong sariling interpretation base doon sa nakikita ko sa lugar na yun, kung ano yung kinamatay niya. Kasi susulat, kunwari, yung nakita ko doon sa yung perfect example kanina kay Molly, tapos naging pusa, naging owl, naging shark, tapos eventually naging tentacles, etc. Right? Yun yung interpretation ni Edith dun sa nangyari, or parang hindi na siya grounded sa reality eh. So, anong take nyo dun? Sa tingin nyo ba nag-iimbento si Edith dun sa nilalagay niya sa journal, or 100% accurate na yun talaga yung nangyari? Pwedeng ako muna. Sige, go, Will. Sorry. Okay. Go. Naalala nyo nung una kong yung paano ko siya na-discover. So, another game. Ang search ko nun is narrative-driven game with unreliable narrators.
So, yung nilaro ko to, and I think, parang if hindi ako nagkakamali kasi, si diary yun ni Edith, di ba, yung binabasa natin. Pero I think, somewhere sa part ng game, parang kinukwento ni Edie yung story. Parang yun yung parang may quote nakalimutan ko yung exact name, pero nag-away sina Edie tsaka Don, tapos sabi niya parang ayaw niyang ipakwento kay Edie tas yung umalis mga sila. nangyari. Oo, kasi parang sinisisi ni Don na si Edie yung may kasalanan nung death nung kanyang mga anak. So I think it's not true. I think nakuha niya yung somebody is lying about their death. Kaya ako nasabi na unreliable narrator kasi they're making up stories. Parang may quote may quote doon sa game, parang sabi, maybe we believe so much in a family curse that we made it real. Naalala niyo. So parang sige. Go, sorry, kinikilabutan kasi ako. Sige, tuloy mo lang. So ayun, parang obsessed sila sa family curse na parang gawa na lang tayo ng kwento sa kanilang death para lang ma-maintain yung quote-unquote family curse. Dagdagan ko lang, para sa akin, sorry to cut you off. Baka kasi makalimutan ko, sorry. Related dun sa sinasabi mo, kasi eto, lagi nabibigay na example si Molly, right? Yung line doon, kinakausap niya pa si Edie, parang hindi siya pinapakain, nagugutom siya, tapos kumain siya ng, yung pagkain ng daga ba yun, kinain niya, right? Tapos kumain siya ng toothpaste, tapos eventually kumain siya nung berry, tapos naging pusa siya, etc. Normal ba yun? Di ba? Parang hindi siya realistic or parang hindi siya grounded na bata na nasa tamang pag-iisip kakain nung gano'n, ng toothpaste. Kakain nung pagkain ng daga. Nung time na yon, habang nilalaro siya, hindi siya nagme-make sense sa akin eh. Nag-iisip ako na parang, ano ba to, allegory ba to? Or parang may meaning behind this talaga, literal? Or ginugutom ba siya to the point na starving kaya kinakain niya yung hindi dapat kainin? Yung part na yun hindi nagme-make sense sa akin. Kaya doon ako unang nagkaroon ng parang question mark sa utak ko na accurate ba tong nagnanarrate kung ano yung nakikita niya, ano yung nangyayari dito sa mga paligid niya, etc. Or interpretation niya dun sa paligid niya. Doon ako unang nagkaroon ng question or ng doubt kung totoo ba talaga. So, yun. Anong take niyo doon, guys? Siguro si Grim. Ayun. So, ang take ko doon sa whole narration of story, si Edith talaga yung nagsusulat sa journal. Tapos parang ikinikwento niya kasi hindi naman siya until the end naman nalaman natin na ikinikwento niya pala to para do sa anak niya, 'di ba? So the whole game, si Edith yung nagnanarrate and siya yung nagsusulat sa journal and sinusulat niya yung mga recollection na kinikwento sa kanya ni Edie simula pagkabata. Kasi di ba parang pagkabata, pinapasa nga yung stories, di ba? Na kung paano sila namatay. Then, as nagpo-progress doon sa game or doon sa whole house, nakikita ni Edith kung ano yung mga possible na nangyari talaga. Kasi, in between, yung sa ibang mga storylines, parang merong self-doubt lagi na sinasabi si Edith. Parang sinasabi niya, I'm not sure how much of it's true. So parang yung ibang aspects ng mga stories, gaya nung kay Molly, medyo malabo talaga, 'di ba? Hindi mo magets kung totoo ba or hindi. Pero yun yung pagkakakwento sa kanya ni Edie. So, kumbaga, kung ako hindi ko maintindihan kung ano talaga nangyari, ang isinusulat ko kung ano yung kinuwento sa akin. And parang yun na yung pumapasa as fact na talaga. Oh my God. Tapos, nangyayari sa totoong buhay yan social media. Oo, di ba? Parang ganun, tinatanggap niya na lang na yun yung truth. Pero kung
habang nagpo-progress siya, yung iba na nagkakaroon naman siya ng sarili niyang pag-iisip na baka hindi naman yun yung nangyari. Hindi siya ganun ka-sure. Habang nakikita niya yung ibang rooms na parang hindi naman magagawa yon ni halimbawa ni magandang example ni ano pangalan nung nagsiswing? Calvin. Si Calvin. Parang hindi naman magagawa ni Calvin na lumipad talaga siya. Ang nangyari sa kwento ni Sam, nahulog siya sa swing. So parang naintindihan na ni Edith na so from the eyes of Sam, based sa kwento ni Sam, hindi kay Edie, na ano si Calvin sa swing. Nahulog si Calvin sa swing. So parang journey niya sa realization ko ano talaga nangyari dun sa family niya. Kung curse nga ba or hindi. So, yun yung take ko, yun yung opinion ko, yung sa akin. Will. Share ko lang Grim and Jazz. Since, ayan, sabi nga ni Gim na parang, habang nilalaro natin yung game, parang nakikita natin kung ano talaga yung nangyari. Share ko bago makalimutan. Sa start ng game, papunta tayo sa bahay, di ba? May dalawang path doon. Yes. If na-observe nyo. One is yung forest, na medyo madilim, medyo creepy. And then the other path is a paved road na malinaw. Yes. And eventually, yung dalawang path na yon, it leads to the house. So, para sa akin, para sa interpretation ko, yung dark path, alam na natin na there's something dark or grim na nangyari dun sa house. Pero since pupunta tayo dun, at the same time, it would shed some light, which is the paved road na malinaw. It would shed some light kung ano talaga yung nangyari dun sa house. So that's parang, natuwa lang ako. Second playthrough ko to na medyo na-interpret. Second playthrough ko siya na-interpret na gano'n. Ang galing nun. Actually, nung unang playthrough ko, hindi ko napansin yun. Napansin ko lang yun kasi nung pa-platinum hunt ko na siya. Pag may achievement kasi siya na tatry mo muna sa main road, yung main road niya, yung maayos yung daanan, tapos kailangan mong dumaan dun sa forest para makuha mo yung trophy. So doon ko lang siya na-discover na mayroon palang dalawang daan yun. Ang galing. Tapos yung nabanggit mo rin kanina. Actually, meron pa isang character dito na gusto ko rin pag-usapan. Kung naalala niya si Walter. Si Walter naman, ito yung nagtago. Yung parang nasa bunker. Diba? Parang spent ng 30 years. Yun yung kapatid ni Barbara. Barbara, yes, parang na-witness niya, right? Yung pagkamatay ni Barbara, kaya nagtago siya dun. Tapos, ang galing din ng gameplay dito na makita mo pa ulit-ulit niya lang na nagbubukas nung parang canned goods, tapos yung kinakain niya. And eventually, yung time na gusto niya nang lumabas, puta na aksidente naman siya na ano siya ng tren, right? Nasagasaan siya ng tren. Yung mga ganito kasi yung ibang characters dito gets parang kaya ako personally, siyempre meron lang ceiling yung IQ ko, yung understanding ko. Gets kayang intindihin, kayang i-analyze, kayang i-comprehend. Ngayon, kapag itutugma ako sa mga ganitong klaseng pangyayari na pagkamatay, doon ako napapa-question talaga na kung ano talaga yung nangyari dito. Kayo ba, may ibang interpretation ba kayo dito kay Walter na nagtago ng 30 years dahil dun sa na-witness niya sa pagkamatay ni Barbara, tapos eventually nung lalabas na siya, nasagasaan naman siya ng tren, namatay rin siya. May ibang take ba kayo doon or iti-take lang natin siya na literal na ganun talaga yung nangyari kay Walter? Siguro share ko lang. Ay, sige. Go. Hindi, sige, okay lang. Will, ikaw muna. Sige. Share ko lang yung point of view na killer si Eddie. Si Eddie. Killer si Eddie. Ay. Di ba yun nga, yun yung second interpretation ko. Sa if yun yung perspective na titingnan natin, so na-witness ni, ano pangalan niya ulit? Sorry. Ni Walter. Ayan. Na-witness ni Walter kung paano patayin ni Eddie si, pangalan na to? Si Barbara. Si Barbara. So dahil doon, na-depress siya and nagtago siya sa bunker. And may line siyang sinabi doon na parang yung monster outside the door feels familiar, parang friendly something ganon. Tapos if i-observe mo yung
bunker niya, ang dami niyang libro about death, occult, mga ganun-ganun. So, tapos nun, sakto pagkalabas niya ng bunker niya, tsaka siya namatay. Parang, what the heck? He's been living for how many years? 30 Sa years. bunker, 'di ba? Ang tagal ng lifespan niya kasi usually ang lifespan lang ng mga finch is 19 or below 19, pero since nagtago siya, nag-lockdown siya sa ilalim ng siya lang, hindi siya tumataas, hindi siya nakikihalubilo kina Edie. Naka-survive siya. Tapos ang weird lang na pagkalabas niya, deads agad siya. So, yun. Nice. Ikaw, Grim? Yun. Ang sa akin naman, ang take ko, parang dito nagsimula mag-degrade yung mentality ni Walter. Walter, no? Parang dito nagsimula mag-degrade. Kasi nga yun sa second playthrough ko ngayon, interpretation ko na, yung parang mental illness na. Dito na nagsimula mag-degrade yung ni Walter. Hindi ko sure yung reason, hindi ko maalala yung reason bakit siya bumaba doon sa bunker. Parang yung death niya ata ni Barbara. Na-witness kasi yung death ni Barbara. Na-witness yung death ni Barbara. So parang dito na nagsimula yung degradation ng utak niya. Dito, kasi parang na siya tinanggap niya na yung fate niya na doon na siya nagkulong, doon na siya mabubuhay. And parang may monster nga na nasa labas daw, 'di ba? Yun yung term niya. So parang dito ko na interpret yung baka mental illness na nga. Kasi si Barbara, ang sa kanya, although nasa theme siya ng hack and slash film, 'di ba? Slasher film. Monsters yung humahabol sa kanya. So ang sa akin, yung doon nagsimula na trauma si Walter, and naapektuhan na yung utak niya. Kaya siya nagkulong doon. Yun yung take ko doon. Gets. I-try natin na. Sige, sakyan ko yung yung sinasabi mo, Whale, no, na kung sakaling si Edie, yung yung talagang pumapatay sa kanila. Ang story kasi nitong mga finches, no, parang galing sila ng certain country, tapos lumipat sila sa US, tapos nagtayo sila ng bahay. Merong yung parang pinaka matanda na ganyan, makikita nyo rin din sa game. Tapos ang asawa ni Edie is si Sven, husband niya. Sven naman, namatay siya during construction accident nung bahay mismo. So sa tingin mo ba, Whale, inherent yung sakit ni Edie, or possible kaya na nag-start yon nung pagkamatay ng asawa niya or something? Or ano bang sa tingin mo doon sa kung sakaling totoo yung interpretation mo na baka si Edie talaga yung pumapatay doon sa lahat ng family members? Literal ba na talagang psychopath lang siya, or meron din siyang ibang pinanggagalingan? Sige. Kasi nung na-realize ko to, nag-search ako. Gusto kong malaman kung ako lang ba nakaisip ito or baka may ibang naka-interpret. Nag-search ako sa internet. And you know what's out there in the internet? Si Edie, when Sven died, she has a picture of him falling. So it's possible Edie killed Sven. Okay. Iba pa to dun sa dun sa yung nagdi-deer hunting na may picture rin iba pa yon? Oo. Si Sven yung namatay dahil sa dragon, 'di ba? 'Di ba? Namatay siya dahil meron siya in-game, Will, na in-game, yes. Punta kayo sa kwarto ni Edie, 'di ba? May part doon na papasok kayo sa kwarto ni Edie ata, or basta yung part na may ano ba yun? Yung sa bata, yung parang Gregory? Hindi. Telescope, tapos may film na ginaganon. Yun. May picture doon, may picture doon na
nakuhanan ni Edie yung pagka-fall ni Sven. Tapos nabalita pa nga 'di ba? Nabalita na may isang Finch daw na namatay dahil sa dragon, pagkahulog sa dragon. Hindi ko nakita yun. Hindi ko nakita yung picture na yun. Ayun, balikan niyo. Nice, balikan ko nga yun. Hindi ko na hindi ko na kita yun. And actually, to be honest, hindi ko talaga naisip na si Edie or sakaling si Edie talaga yung pumapatay dito o siya yung cursed mismo, no? Ikaw Grim, anong take mo doon? Siguro possible din na doon nagsimula yun sa pagkamatay ni Sven sa side naman ni Edie. Kasi hindi naman talaga in-explain kung ano yung curse. Parang ang curse lang talaga, may namamatay lang talaga. Ang pwedeng malas lang or ano. Kasi yung sa part, ang sa akin yung take ko na ang malas lang, yung sa asawa ni Don, yung nag-hunting. Kasi parang wala namang other outside sources na pwedeng mag-cause ng death niya. Kung hindi yung deer lang na, kasi context lang dun sa sa scene na yon. Ang ganda din actually nung playthrough nung part na to, nagsa-cycle siya sa mga photos na kinukuha mo. Tapos ang ending, pag picture dun sa deer, buhay pa pala yung deer na binaril nila. Tapos nahulog lang. So, parang yun nga, ang sa akin dun sa part ng kay Sven, siguro doon nagsimula mag-break si Edie. Parang naging trigger din yon. Kasi isipin mo, lumipat sila galing sa ibang bansa. Tapos parang ipinamana na sa kanya, 'di ba? Yung bahay. Nagsisimula pa lang sila. Tapos nung namatay si Sven, doon na sunod-sunod din sa pamilya mismo ni Edie. Kaya nga parang mayroon doong tanong si Edith na anong klaseng asawa ka or daughter ba na uunahin mo pang i-build yung cemetery kaysa sa bahay. Yeah. 'Di ba? Yeah. So parang parang meron siyang premonition na or parang ini-expect mo na na mamamatay lahat ng angkan mo. So parang yun yung nag-break talaga kay Edie para sa akin. Nice. Meron ako isang character dito na iniisip ko din, ano naman to? Kasi napag-uusapan natin yung iba't ibang character na I think personally for me nagme-make sense kung ano mang take natin, kung take man natin is yung mental illness route or etong kay Whale na si Edie yung pumapatay. Regardless kung ano man yung magiging take natin doon, nagme-make sense yung ibang character. Pero dito, wala tong explanation, pero medyo pasok doon sa Edie na murderer is si Milton. Naalala niyo siya? Si Milton, walang explanation na wala lang siya. Yung may missing. Yan nawawala. Tama. 'Di ba? Yun, walang explanation yun. Hindi ko alam, baka may na-miss lang ako. Meron bang parang exposition or clue about that character kung anong nangyari sa kanya or totally talagang missing lang siya? Baka kasi may na-miss out lang ako. Wala eh. Ako wala. Parang, ako wala. Wala, no? Ang kung iti-take natin yung Edie murderer path, parang kung ma-observe nyo sa start ng game, sabi ni Edith, Milton was here. So parang yung mga rooms or yung mga dinaanan ni Edith is nadaanan na rin ni Milton. So parang may na-discover siya that made him go away and disappear. Tapos meron ding part na dun sa treehouse, parang may nasabi na nilock ni Don yung room kasi may ayaw niyang lumabas kung ano man yung na-discover ni Milton. Parang may ganun siyang sinabi. So, ayun. Galing. Kung yun nga, no? Kung yun yung route na i-take natin, possible. Kasi wala rin talaga akong na isa to sa mga characters na parang ano nangyari dito? Nagke-create talaga siya ng curiosity, ng interest kung ano bang ganap nito kay Milton. Kasi umpisa pa lang nilatag na to nung sa start may missing kagad, right? Yun.
Siguro, magta-transition ako dito sa isang aspeto ng game kasi nakafocus tayo dun sa story sa mga characters which is given talaga dahil ako matagal ko kumbaga parang sinave ko to, wala akong mapagkwentuhan, no? Gusto ko mag-focus dun sa presentation niya, which is yung floating text, nabanggit ko na rin naman kanina. Super na-enjoy ko yun. Unang-una nung nilalaro ko yung game, tapos ganun yung narration, tapos meron siyang mga floating text. Unang-una napansin ko yung font style. Kasi dun sa, pag nag-create, dati gumagawa kami ng sa content creation, etc. Ganun yung font na ginagamit namin, yung Architect's Daughter. I'm not sure kung 1:1, pero sa mata ko, yun eh. Kung isa-search niya yung Architect's Daughter, I'm not sure kung dun siya galing mismo, kung exclusive siya dun sa game, or parang ginamit lang talaga yung font na yun, nag-i-exist na talaga yung matagal yung font na yun. And gustong-gusto ko yung style na yun, pati yung presentation na may mga text na nagfo-float habang pag nagkukwento, nagnanarrate, etc. And kasama rin siya kadalasan sa mga gameplay, katulad nung siguro yung dun sa Kite, yung kay Gus yata yun, yung sa may pinapalipad siya na ang tawag doon, saranggola ba yun? Or something? Malaki kasi. Sa atin kasi, mano-manong saranggola lang. Sa kanya, laki, parang may hawak na ganun eh. Dalawa yung kamay na gamit niya eh. Oo, totoo. Tapos siya yung mga text din. And then kahit doon sa tawag dito, kay Gregory, yung bata, may mga text din doon na lumulutang-lutang, tapos may iba't ibang animation. Ang ganda lang, super na-enjoy ko yung presentation na yun. Kayo guys, meron bang nag-stand out or nag-stood out na gameplay mechanic or let's say siguro presentation tied sa gameplay na nagustuhan nyo, na dito nyo lang nakita? Kasi ako personally yun gusto ko yun, yung text, yung floating text na yun. Ikaw muna siguro Will, kung sakali man na meron kang talking point dito or insights about the gameplay and yung presentation niya. Siguro, yun nga, na-mention ko yung isa sa mga favorite part ko nung game is yung kay Lewis. Okay. Kasi, yun nga, parang dalawa yung kinokontrol mo. Tsaka yung sa na-mention mo na si Gregory. Kasi, sabi mo nga, di ba, siya, grim death. It's about death. Pero yung presentation niya, happy. Happy yung pagkaka-present doon sa game. Tapos interactive yung whole scene. And then ano ba 'yun? Wait lang. Nakalimutan. Sorry to cut you off. Baka makalimutan ko lang din. Banggitin ko na kasi dito mababaw lang luha ko, pero doon ako naiyak yung kay Gregory. Kasi ganito guys, habang nangyayari yon, yung scene na yon, ma-initiate yung gameplay na yon pag binasa mo yung yung letter ng parang divorce, right? Nakikipag-divorce yung si Sam ba yon? Yung tatay ni Gregory. Tapos habang binabasa mo yon, parang closure rin. Closure. Tapos parang merong explanation si Sam na yung POV niya tungkol kay Gregory na baka happy naman siya, hindi kita biniblame sa nangyari na yun. Pero putang ina. Naiiyak ako sa galit, tsaka naiiyak ako dun sa nangyari. Kahit ganun yung presentation na happy-happy kasi bata siya. Kumbaga, pinakita sa atin yung POV ng bata, though hindi naman mapuproven yun kung ganun talaga yung imagination ng bata, pero we can assume na ganun kasi bata siya. Alam mo yun, yung malulunod ka doon. Andito lang yung nanay, may kausap lang sa telepono, naiwanan lang. Tapos naisip ko, again, ayoko din i-blame yung nanay pero putang ina, iiwanan mo ba yung anak mo doon? Oo. Tapos sorry, wait, last na. Tapos konektado pa siya doon sa call na yon about sa divorce. 'Di ba? Yung tawag na yun Tapos parang doon sa letter ni Sam na parang kung di ba ako tumawag, hindi ba mangyayari yon na hindi mo maiiwanan sa tab yung anak natin? Putang ina. Oo. Naalala ko lang sabihin ko, nakakakilabot. Bakit nakakakilabot? Kasi alam mo na yung mangyayari May idea ka na kung sa anong alam mo na death. Tapos may bathtub. Alam mo na Alam mo na kung anong mangyayari. And yung transition from happy to unti-unting tumataas yung tubig, tapos nagda-dive na siya, tapos
Gregory attempted to parang sumuong. Yung parang yung sumuong pa sa surface. Kasi eventually, he drowned na sa ilalim. Oh my God! So, nakakakilabot yung part na yun for me. So, Gregory Lewis favorite. Tapos, sorry, baka makalimutan ko lang kasi, super ganda ng, ulit ako, sorry. Ganda-ganda kasi talaga ako. Ang ganda ng presentation nun kasi, parang ginagago yung feeling mo. Bakit? Kasi alam mong grim yung nangyayari, alam mong death yung nangyayari, pero yung visuals mo, magical eh. Yeah. Surreal. Yes. Exactly. Ako, gusto ko lang mag-piggyback dun sa theme na yon. Kasi parang kinapture nila yung innocence nga nung bata. And kung familiar kayo, dito ko nakuha yung same feeling na to, sa theme na to, kung napanood niyo yung Grave of the Fireflies. Ay, holy shit! Yes naman, sir! Yes. Diba? Yung sa nakalimutan ko pangalan ng bata eh. Setsuko? Kay Setsuko. Diba? Andoon yung innocence ni Setsuko na kumakain na siya nung mga kung ano-anong pagkain. Yung, diba? yung putik na ginawa niyang rice ball, tapos gusto mong kumain, kuya? Yung ginawa niya? Diba, andoon yung same team na yung innocence ng bata, hanggang alam mong pupunta siya dun sa direction na death, mamamatay siya. Yun yung same team na na-capture ni developers ng game. Yung innocent, from the innocence ng bata sa mind ng bata, na iba pagdating sa atin. Yun yung nakuha ko dun eh. Lang. Ang galing nung pagkaka-portray ng developer. Although, yun nga, sad, pero na-engage mo talaga yung gameplay sa ganung way. Diba? Galing nun. Di ko makakalimutan yung parang line doon na, yung parang sabi ni Sam na, sa tingin ko happy naman si Gregory. Alam mo yun? Pero kung ako, ewan ko, siyempre hindi naman ako babae, hindi naman ako nanay. Tangina yung guilt nun. Right? Actually, hindi na nga naman masyadong na-explore yun eh. Kasi nandun tayo sa POV ni Sam, right? Yung letter niya. Pero, I think maganda rin yun na hindi na-explore kasi parang bilang player, tayo na lang mag-imagine kung gaano ka bigat yon. And, tas may divorce pa. I mean, namatayan ka ng anak, tapos may divorce pa. Though, nagbibigay ng closure yung Sam, yung lalaki, yung asawa mo. Bigat nun, puta. Tsaka ang nakakalungkot doon mo pa nakita, doon pa rin yung closure ginawan niya pa, sinulat niya pa sa divorce letter mismo. Di ba? Tapos andun sa crib, no? Oo. Parang doble-doble na. Yung patong ng malungkot ka. Kaya okay lang na namatay siya dun sa cliff eh. Gago kasi to si Sam eh. Di ba? The serve. Joke lang. Pero grabe yung scene na yun. Siguro i-highlight ko rin dito kasi nag-research din ako ng konti. I-share ko lang sa inyo guys, no? Yung sa developer nito na I think Ian Dallas yung name, yung director and writer. Meron siyang mga sinite na parang tawag dito, nagbigay sa kanya ng suggestions, nagbigay sa kanya ng insights, which is sabi ko, makes sense kung bakit same caliber, same na kalibre yung game na to in terms of pagiging art or art form. Kasi nakausap niya rin si Dino Patti yata of Playdead, kung familiar kayo doon. Yung, I think sa Inside yon, tama ba? Inside tsaka correct niyo ako. Inside. Yung Inside na game. Okay. Correct niyo ako tama. Kasi I think Playdead yun eh, yung name ng developer nun. Tapos yung isa sa mga favorite ko na video games na talagang, tong nararamdaman ko, parang ganda. Which is yung Journey. Ang may gawa naman yun si Genova Chen. That Game Company. Isa yun sa mga sinite ni Dallas doon sa nabasa ko sa na-research ko na sabi niya dito, nag-playtest daw ng game, tapos meron pa dito yung kung di ko na to na-experience dun sa playthrough ko, pero while doing research, no, makikita, pwede 'di ba naka first person perspective siya habang nilalaro natin siya bilang Edith. Meron palang option na parang tatry mong mag-look down. Tapos makikita mo buntis siya. Yes. Hindi ko siya na-experience sa'yo. Na-try mo siya? Oo. Tsaka yung shadow niya medyo pear shape. Galing. Ako hindi ko na yun. Hindi ko agad na pick up yun na
buntis siya. Pero naglo-lockdown ako. Ang iniisip ko lang, baka malaki damit niya. Baka luwag yung damit niya. Hindi nag-register sa akin. Parang dumating lang doon sa point na parang sinabi niya na I can't believe na umaakyat, I'm climbing up this roof. Being parang ilang weeks pregnant ba? Tapos yung mukha ko, sabi ko, ay pucha, nga, buntis nga siya, no? Parang doon ko na-realize din. Totoo. Parang personally hindi ko na basa yan or hindi ko siya na-discover, nalaman ko na lang yun nung nag-research ako about the game. Yung isa ko pang question, kasi 'di ba nag-start yung game doon sa anak ni Edith na may hawak ng journal ni Edith, right? I think Christopher yung pangalan ng anak ni Edith. Tapos nakasakay siya doon sa I think barko or meron siyang isang destination. Ang implied ba doon is si Christopher ay babalik doon sa bahay para ma-experience naman sa POV niya kung ano yung nasa journal na ginawa ni Edith? Yun ba yun? Or may iba kayong basa doon? Ako yun yung interpretation ko din. Yeah, yun yung sa akin. Okay, same. Okay. Tama naman. Akala ko may iba pa. Kasi may common consensus tayo. May common consensus tayo doon. Ang follow-up question ko na lang doon, kasi ito what if scenario naman na to. Walang tama, walang mali. Sa tingin nyo ba, kung sakaling merong gameplay or playthrough naman na si Christopher naman yung pupunta doon sa bahay na yun, do you think magkakaroon siya ng sarili niyang interpretation? Or totally, kasi ang na-imagine ko doon, kasi merong journal, right? Ito yung experience ni Edith pagbalik niya doon sa ancestral house. Ngayon, si Christopher implied na babalik din siya doon, hawak ng journal na yon. Ang na-imagine ko kasi doon, parang parang i-cross fact check niya na parang, eto ba yun? Ganito ba yung nangyari dito talaga? Ganyan-ganyan. Same ba ako ng basa? Kaya ba, nag-imagine rin ba kayo kung sakaling ano yung magiging experience naman ni Christopher going back doon sa ancestral house na meron siyang hawak na journal na gawa ni Edith? Ikaw muna siguro, Will. I think possible para lang since andun na siya, and especially if isipin na lang natin na if ganito yung background ng family ko based sa pagkakakwento ni Edith, magiging curious ako pupuntahan ko yung bahay, and then ako mismo yung magta-try i-experience kung ano yung mga sinusulat ni Edith, and then it's possible na pwede niya ring isulat or i-document and then i-pass on through sa kanyang maging anak. Ganun. So, ganun ko siya iisipin. Gets. Kasi, guys, di ba si Edith namatay siya ng childbirth? Yep. Namatay siya ng childbirth, right? And, ewan ko, parang isang aspeto rin, di ko sure kung intentional nung developer na maging messaging rin yun. Kasi, let's be honest, right? Kapag yung mga kwento na pasa-pasa, may dagdag bawas na rin talaga eh. Diba? Yes, hindi na yun yung absolute truth, hindi na yun yung talagang kung ano yung man yung nangyari doon. I think ganun din naman sa history. Meron ngang saying, I'm not sure kung saying to or nasa libro to, etc. Ang nagdidikta ng history is yung mga winners. Kung sino yung nanalo ng war, kung sino yung nanalo ng ganito, etc. Sila yung magsusulat kung ano yung nangyari, pero it doesn't mean na yun yung totoong nangyari. Kung nanonood kayo ng One Piece, yung Void Century. Parang ganyan. Wala pa ako dyan. Nasa thriller bark pa lang ako. Anyway, ikaw, Grim, anong take mo doon? Anong take mo doon sa... Ano ba? Sa Void Century? Okay. Hindi. Huwag yan. Ibang spoiler yan. One Piece. Spoiler ba? Hindi. Ano kasi, ang sa akin, yun nga, babalik lang ko doon sa sinabi mo na Sir Jazz na kasi nga, sa pagtagal, yung kwento, nagdagdag bawas na eh. So, possible sa eyes niya ay may mga stories na hindi niya maiintindihan talaga. Then, gagawa siya na sarili niyang perspective kung paano yung mga stories na tinutukoy. Kasi wala na magkikwento sa kanya eh. Wala nang mga stories na
mapapasa sa kanya galing sa ibang tao. So in his Oh my own perspective, makakagawa na lang siya ng panibagong story in his own understanding. So yun yung sa akin. Kinikilabutan Shit. ako habang nagkukwento. Alam mo kung bakit? Kasi tayo gumagawa tayo ng podcast, right? Nagkukwentuhan tayo ng sarili naman nating take doon sa story, doon sa na-experience natin. Kasi feeling ko parang ano siya, hindi na parang meta game or parang podcastception or parang anong something. Darating at darating sa punto na ano pa ba talaga literal yung natitira kay Edith Finch? Kasi kwento ni Edith mismo, kwento nung anak niya, tapos tayong nagkukwentuhan about dun sa story niya, ano pa ba talaga yung natira? Diba? Get. Ano ko lang ngayon ko lang na-realize na si Christopher na lang, let's isipin na lang natin na patay na si Milton. Si Christopher na lang yung natitirang Finch. So siya yung what remains of Edith Finch, literal, diba? literal. Ayoko lang na ano yun Galing Grabe. Sige, ganito na lang, no? Medyo humaba yung kwentuhan natin sa story, sa gameplay. I think yung music given, maganda rin talaga yung pagkaka-areglo ng mga music per scene. Talagang nakaka-capture niya yung vibe. Gusto kong hindi pwedeng hindi natin 'to pag-usapan Pag-usapan natin yung bahay mismo. Hindi ako engineer, hindi ako architect para malaman kung feasible ba to or parang grounded siya sa reality. Ano yung overall take nyo doon sa mismong bahay? Kasi for me, gaya ng sabi ko kanina, isa sa mga heavy, maliban doon sa story ng each characters, kasi ano siya, parang siyang, hindi pala parang, literal siya na vignette right? Na anthology, ganyan. Pero maliban doon, isa sa heavy lifting ng story is yung buong bahay May sarili siyang personality, may sarili siyang character Anong take nyo dun sa bahay? Or any thoughts or insights about the house itself? Ikaw muna siguro, Grim. Ayun nga. Yung sa akin, na-enjoy ko nga yung concept ng bahay. And actually, gusto ko yung take mo na understanding na yung bahay is a whole character as itself talaga. Kasi yung bahay mismo doon nagre-revolve din yung buong plot. And gusto ko yung concept na siguro nagsimula yung hilig ko dito sa Resident Evil din. Na ang liit-liit ng Spencer Mansion, kung titingnan mo na mansion lang siya, pero ang daming pasikot-sikot. Yes. 'Di ba? Tapos gusto ko yung theme na yon sa isang game na kapag yung isang location na pinapakita nila from the outside na maliit lang, pero pag pumasok ka, doon mag-revolve, ang daming kumbaga ang daming mong stories per room. Nagustuhan ko din yung vibes na to doon sa movie na, kung familiar kayo, Coraline. Yes, Neil Gaiman. Actually hindi ko nabasa yung book pero yung Okay. yung movie napanood ko. Okay. And yun nga, yung house, ganun din may iba-ibang location sa house na pag pinupuntahan niya, may mga iba't ibang characters, may iba't ibang story. So for the house itself, although kung ako tatanungin nyo, structurally, parang hindi siya feasible mangyari kasi doon pala sa bahay ni Edith, nasa pinakatuktok na siya. 'Di ba? Parang nasa pinakadulo na siya, parang dito ko na lang, parang sige, gagawa ka natin ng bubong dito. Isinagad na sa pinakatuktok. Pero ano lang yung suspension of disbelief na lang, no? Parang take it like how it is. The house itself is a character din. And ayun, basically yun yung nagustuhan ko sa kanya sa entirety ng house and what it is talaga. Nice. Ikaw, Will? Ako naman, noong una ko siya nakita, natakot ako kasi baka hindi siya stable. Compromise na yung structural integrity niya. Pero if i-interpret natin sa different angle,
Agree ako dun sa mga sinabi nyo na the house is a character itself. It's not just a house. And then, dun sinabi mo nga, Grim, na may kanya-kanyang may pasikot-sikot. Doon pa lang malalaman na natin na complicated yung hindi lang yung bahay, pati yung nangyayari dun sa family ng Finches. Tapos, gusto ko yung sinabi mo, Grim, na each room may kanya-kanyang personality. Ngayon ko lang din na-realize yan. So, ayun. Yun yung parang take ko dun sa house na yun. Magpigibak ako dun sa mga nabanggit nyo, and I think napasadahan natin siya kanina. Dahil blind ko siyang nilaro. Alam ko na, katulad mo, Will, alam ko na maganda yung game kasi lagi na pagkukwentuhan, lagi na babanggit. I think nanalo to ng Best Narrative nung 2017 yata or 18 sa The Game Awards. Pero wala naman akong alam dun sa genre mismo, kung ano yung feel niya, ano yung vibe niya. Actually, akala ko a horror nung una. Ako din. Mystery horror. Akala ko ganun eh. Yung logo kasi no? Tapos yung bahay rin, nagke-create din talaga siya ng ano tawag dito, uneasiness na, putang ina, walang ibang taong, walang ibang, babalikan mo yung bahay na yon for so many years na walang tao, tapos mag-isa ka lang, di mo alam kung ano na nang nangyari doon, etc. Pero eventually, yung notion na gano'n na horror ba to, etc. Biglang napalitan ng napalitan ng naghahanap ako ng perfect word to describe it, yung feeling. Siguro surreal siguro yung ganung feeling na uneasy ka pero may something dito na hindi mo alam kung hinge siya sa reality or grounded siya. Pero at the same time, may nangyari din talaga siya eh. Uneasy. Totoo. Parang it's up to you to decipher kung ano ba talaga yung nangyari sa hindi. Ano ba yung nadagdagan na lang ng imagination? Ano na lang yung nadagdagan ng let's say kung sakaling parang galing sa mental issue or mental keme. Hindi ko alam. Pero yun yung vibe na na-capture niya sa akin sa umpisa. Tapos eventually nagbago na eh. Putang ina. Nagkaroon na eh. Sabi ko, putang ina. And wala lang, parang nalulungkot lang din ako. Siguro itatawid ko na dito, no, yung sa hindi pa siya overall thoughts, pero gusto ko lang itawid dito sa statement na to na nalulungkot ako bilang gamer na most likely siguro mas lalo dito sa Pinas, no, or let's say sa majority ng mga gamers, no. Pero no hindi ko naman kayo sinisisi kasi you do you. Pero sa kabilang banda, nalulungkot ako na konti yung nakaka-experience ng ganitong klaseng game. Gets ko, syempre, pinaghirapan natin yung pera natin, hard-earned money natin to. Meron tayong sariling decision kung ano yung bibili natin ng game na magpapasaya sa atin. Pero sa kabilang banda, nakakalungkot na ang laging first natin na choice is yung AAA, right? I think meron pa ring notion na kapag indie lang yan eh. Right? Compared dun sa pag AAA, kapag blockbuster games, mga big developer, ganyan. Kadalasan yung mga gem nandito eh, nasa indie eh. Kadalasan yung mga matatapang mag-break ng format or maging unconventional is nasa indie game eh. Kasi gets naman, kung ako, publisher ako, mag-aalat ako ng malaking pera sa isang developer, gusto ko, meron akong ina-expect na balik. 'Di ba? May ina-expect ako na profit dito sa investment ko. Ngayon, dito kasi sa mga indie games, kadalasan, kahit naman sa pelikula kahit sa ibang art form mas matapang lang sila, mas matapang silang mag-experiment, mas matapang silang gumawa ng ganitong klaseng story, etc. So, yun lang yung feel ko. Kaya, babasahin ko dito yung comment ni DJ, isa sa mga supporter ng TGS Patreon. Sabi niya sa akin, "This game and Hollow Knight made me aware and appreciate indie games. Great games doesn't need to be longer than 10 hours." Ito, another debate pa rin to, right? Kasi
gets ko yung punto ng bibili ako ng gagastos ako ng let's say $60 or $70 for a full game. Tapos matatapos ko lang siya within 20 hours. Tapos kadalasan 'di ba magpo-post yan sa Facebook groups na ano to, yung game hindi sulit, 20 hours lang tapos ko na kagad. Parang ganyan, right? Ako naman ang take ko doon lagi kahit sa mga previous episodes, no. Ang value proposition ng isang game ay hindi nasa length niya. Nandun siya dun sa quality. Kung mag-spend ako ng $70 or full price sa isang 10-hour game pero super solid experience yung 10 oras na yon, take my money. Compared sa kung 100 hours tapos padded siya ng mga side quests, etc., kung ano-anong shit, mas hindi ko gugustuhin yun. Pero gets, iba tayo ng iba tayo ng parang buying behavior or kung ano mang reason natin kung bakit tayo bumibili ng game or kung ano yung nakikita natin na value sa isang game, kung mas valuable yung mas mahabang oras, mas matagal mong lalaro. Kasi gets naman talaga, minsan lang tayo bumibili ng games, right? Much better na matagal ko siyang malalaro kaysa yung 10 hours na tapos ko na kagad tapos bibenta ko na. So, gusto ko makuha yung take nyo doon dito sa comment ni DJ. Unang-una, siguro unang question ko, matagal na ba kayong aware or parang laging nasa choice nyo or nasa radar nyo yung mga indie games? And siguro dun sa puntong binigay niya dun sa length ng game. Unahin muna kita, Grim. Matagal ka na bang naglalaro din ng indie games or nasa radar mo ba talaga siya? And then siguro yung sa length. Anong thoughts mo dun? Actually, kung pagdating sa indie games naman, nagsimula ako sa Stardew Valley. Uy, nice! Mutang na favorite ko yan. Doon ako nagsimula in terms of indie games. So, doon ko na... Actually, before, hindi ko pa alam kung ano definition ng indie games eh. Tapos, doon ko nalaman na sila talaga yung nagsiseparate na sarili nila from big-time publishers. Para siguro ito yung way nila para makapag-produce ng games na wala ngang control. Yung mga big-time publishers na... Eto, no offense kay Ubisoft nga. May lalo ba ito? Talaga kayo. Hindi. Yun, yeah. Kasi, ngayon, si Ubisoft, paulit-ulit na yung ano niya eh. Yung gameplay mechanics niya. Although, to be fair, sa franchise na Assassin's Creed, kahit sabihin mong paulit-ulit, may bumibili pa rin. Yes. Bumibenta pa rin talaga, milyon. Bumibenta pa rin. Kasi it's proven and tested and meron ka pa rin niche gaming fanbase. Same with Call of Duty. Ganon. Yes. And in terms of indie developers naman, sila, they have the risk, they can risk to explore new types of games. And I think dito sa part na to, may mga specific people lang nga na would risk to buy and experiment on trying to explore new games through indie developers nga. And dito ko na subukan yung sa Stardew Valley na nung una kong nakita, sabi ko, parang Harvest Moon lang to. Kasi nga ako, since trip ko din mga 8-bit games, yun yung nag-hook sa akin. And ever since din talaga, nagustuhan ko Stardew Valley. For me, best farming simulator. Yun talaga. And dun ko sinimulan to give indie developers a chance. And ever since, hindi ako nagsisi. Up until now na Sea of Stars. Yes. Yun talaga. Doon ko na naging continuous habit na sumubok sa indie developers talaga. And minsan hit or miss, pero talagang pag nakuha mo yung hit talaga, yung top game, hindi ka magkakamali talaga. Totoo. Magbigay lang ako sa Stardew Valley kasi isa rin yan sa mga favorite ko. Isa yan sa game na hindi ko din ni-delete sa PlayStation ko, sa Switch ko. Hindi ko pa siya natapos. Isa yan sa mga games na sumasagip sa akin kapag meron akong anxiety, kapag malungkot ako. Kasi yung instant gratification, yung instant reward, yun yung gustong-gusto ko sa Stardew Valley. And kadalasan kasi kapag nakakaramdam ka ng kalungkutan, ang bagal ng oras eh. Parang gusto mo laging matulog na lang para bukas meron kang gagawin, kumbaga trabaho mo na. The moment na matenga ka, doon ka, ako personally, I don't wanna put words into your mouth. Pag malungkot ako, pag
tenga ako, doon nag-heighten yung yung kalungkutan kasi wala kang ginagawa. Aware ka doon sa paligid mo, kaya natutulog na lang ako. Stardew Valley, ang sarap ng laruin kasi bilis ng oras, yung winter, yung seasons, etc. Magtatanim ka kung ilang days bago siya tumubo yung tinanim mo, harvest mo, etc. Rinse and repeat. Ang ganda ng epekto niya sa mental health ko personally. Anyway, ikaw, Will, dumadaldal ako. Anong thoughts mo doon? Ito ba yung anong history mo sa indie games, tsaka yung thoughts mo doon sa length ng games? Ayun. I think yung first, di ko na matandaan, pero ang una ko naisip sa first indie game ko is Senua's Sacrifice. Uy, okay. If you're familiar with that. Nabinili na ng Microsoft. Oo. Nabili siya kasi sobrang ganda nung game. And starting from there, nag-explore na ako ng other indie games. Yung Senua's Sacrifice, di mo akalaing indie game siya, pero indie game siya. And then, yun. Starting from there, nag-research ako ng iba-iba pang indie game. Up until now, tulad ngayon, ang budol sa akin ng Black Friday, puro indie games ata yung nabili ko. Nice. And most of them is from, yun nga, big fan of Annapurna Games kasi publisher sila ng mga indie games. So, ayun, hindi naman ako new sa indie game, and agree ako na maraming indie game na gems, na hidden gems na I wished maraming makadiscover pa na gamers like us. Tapos when it comes naman to the length of game, ito na. Okay ka lang ba magsalita? Go. Ayan. Kasi, paano ba sabihin? Magiging worth sa akin yung game, probably, I agree, hindi siya sa length ng game. Hindi mo siya pwedeng ibase sa length ng game kung okay ba or hindi. Pero yung nai-impart niyang emotions or feelings sa'yo, kung anong naiiwan niya, kung na-enjoy mo ba, kung napaiyak ka ba nung game, natuwa ka ba sa game, doon ko binabase yung quality ng game, not the length. Though I enjoyed long hours. Syempre, you got your money's worth on longer games. So, yes, pero ayun nga, for me, hindi sa length ng game mo mababase kung sulit ba o hindi. There are shorter games na mahal na parang hindi talaga worth it. Pero there are games na short na mura pero goods. Iba-iba. Depende dun, yun nga, depende dun sa may impart or may iwan sa akin ng game. Dun ko siya i-judge. Totoo. Not by the length. Gusto ko lang din sumingit dun sa length ng games din. Sa akin din naman, nasa same thinking din ako kay Whale. Yung sa length ng game, nakadepende din kasi siya usually for me sa content ng game and kung paano hinandle ng developers yung progress mo dun sa content ng game. Gaya ng Stardew Valley. Yung Stardew Valley, talagang pwede kang mag-allot ng hundreds and hundreds of hours talaga. And isa pang game na pwede kang mag-allot ng hundreds of hours, Skyrim. Yes. Skyrim, for me, kahit hundreds of hours ko laruin, andoon yung idea na hindi ka mawawala ng gagawin. Although pagdating sa mga ibang games na mahahaba nga mga game length, merong point na nagiging repetitive na lang yung ginagawa. And para nawawalan yung sense nung storyline mismo or yung sinusundan mong main story. Yun nga, yung main story. Ibang games na magaganda na mahaba, gaya ng Persona franchise, yun talaga mahahaba yung mga hours nila. Pero nako-contain pa rin nila yung storyline within the game length. And meron din naman mga maiikli na
feeling mo bitin ka Mm. and kulang na kulang yung game hours. And then may mga maikli yan, gaya nga ng What Remains of Edith Finch, na sobrang pagdating naman sa narrative direction, saktong-sakto doon sa game length na binigay nila. So, Totoo. yun yung thoughts ko. I think ano rin kasi to I mean, vicious cycle rin to. Kunwari isang publisher, tapos may mga consumer, tayo, mga bibili ng game. Hindi naman yan, yung mga publisher, hindi naman yan basta-basta gumagawa lang ng game. I think may research rin sila. And siguro dun sa research niya, majority ng mga consumer hinge yung definition nila ng value sa haba ng game. Tapos ang mangyayari ngayon, kapag yung mga publisher na mayroong mga say sa mga developer, ipad nyo ng side quest, lagyan nyo ng ganyan, kasi kailangan natin pahabain yung game kasi base dun sa research natin, binavalue ng mga gamers at mga consumers is mahaba para sulit yung pera. And kumbaga wala tayong magagawa doon. Ganun siya. Ang magagawa ko lang, personally, ako bilang gamer, bilang consumer, is vote with my wallet, supportahan tong gantong mga klaseng game para hindi sila mabankrupt or hindi sila, kasi kung hindi nagagawa ng ang laging notion ko kasi palagi pag isang game na let's say nag-flop or hindi kumita kahit maganda siya, most likely hindi na masusundan yan, hindi na sila gagawa ng ganon, hindi yun yung message na kumbaga parang kahit mag-tweet tayo, gawan natin ng spoiler cast to, gawan natin ng kung ano-anong parang nag-message tayo sa kanila na thank you for making this game, etc. Number one na magdadrive pa rin para mag-exist yung mga itong klaseng game is profit. Pera. Yun yung reality, hindi naman charity to Hindi naman charity yung paggawa ng video games. Mayroong mga talent na kailangan natin bayaran, kailangan nilang kumita, kailangan nilang may pang pondo ulit sa another game nila. So, again, you do you sa mga nakikinig, no? Pero lagi kong sinasabi sa mga previous episodes na always vote with your wallet. Kapag meron kayong mahal na game, supportahan nyo. As much as possible, bilhin nyo. Kung hindi kayang bilhin ng full price, antayin nyo mag-sale. Kung hindi kaya pa rin ng sale, pwede kayong mag-rent. At least kahit papano, yung pera na yun, iikot pa rin. Yung nagpapa-rent, bibili pa rin siya ng another game, etc. So, ganun lang yung take ko doon. Kasi, gets hindi ko rin naman din masisisi yung mga publisher kasi naglalabas sila ng malaking pera, right? Pera nila hindi anong magagawa natin doon. Yes, yeah. Diba? Kung sakaling yung developer ng Assassin's Creed, kung walang susundin na publisher, most likely baka hindi siya magdagdag ng kung ano-anong side quest I think itong Mirage, hindi ko pa siya nalalaro, pero sabi nila mas okay siya compared sa iba. Pero ako kasi, ang pinaka-favorite ko na Assassin's Creed is yung Origins, si Bayek. Gustong-gusto ko yung character na yon. And gustong-gusto ko rin yung setting. Pinlatinum ko din yon. Pero, kapag palagi kasing ganon, I think doon nag-create ng burnout. Pero, sa kabilang banda, kumikita pa rin Bumibenta pa rin siya. So, yung nasa-send, kahit sabihin natin na mag-review, lumabas yung mga review, Metacritic, etc. na, ganito, paulit-ulit na lang, padded, etc. Mas may bigat yung message na kumikita pa rin sila at hindi sila magbabago. Kasi kumikita sila ng pera. Yeah. So, kasi, yes, sabi mo nga, it's a business. So, ganun talaga siya. I think, ganun talaga siya. Doon talaga totoo kung hanggat kumikita, gagawa, hanggat may bumibili, talagang ganun yung magiging ng game. Ako naman, share ko lang din. Ito, alam ko, dito kayo, ang favorite, ito na. okay. Kasi, alam ko yung thoughts nyo about Odyssey. Okay. Favorite game ko siya. One of my favorite games sa Assassin's Creed. I think, ako yung nabebelong ako dun sa group na natutuwang mag-explore nung malaking map. Kasi sobrang nagagandahan ako sa map itself. Actually, in-stream ko yan kanina ulit. Nilaro ko ulit yan kasi parang, parang ang ganda ulit. Laruin ko ulit. So, ayun. Ako yung type of gamer na pag binigyan mo ako ng malaking map, asahan mo, kada sulok niyan i-explore ko.
Pero dun sa point ni Grim nga na ang laki ng map, nawawala ka na dun sa main story. Agree ako dun. 100%. Sobrang laki ng map, ang daming quest, hindi ka na nakakapag-focus sa main storyline. And I love Odyssey, pero at the same time, I acknowledge na siya yung isa sa mga may weakest storyline sa Assassin's Creed. Yun yung thoughts. Yun yung thoughts ko. Ang favorite ko naman ay Black Flags na nakapag-burn out sa akin kasi malaki yung map, ang daming collectibles. So, medyo na-burnout ako doon pero bumawi siya sa storyline naman. Sa story. Yun. Na-appreciate ko yung mga ganyan take, Whale and Grim, no? Kasi again, iba-iba naman tayo, right? Iba-iba tayo ng trip sa buhay, pati sa games. Super na-appreciate ko lang yun na kahit favorite mo yan, ina-acknowledge mo kung ano man yung mga bagay na hindi okay or hindi okay sa ibang tao. Kasi ako, until now, Game of the Year ko is Final Fantasy 16. Yung game na yun yung nagbigay sa akin ng peak emotion. Pero putang ina, super boring ng in-betweens nun. Nakakatulog ako. Yun lang ata yung game na uminom ako ng Monster Energy kasi ayoko makatulog. Yun din yung nagkape ako. Talagang ang boring ng in-betweens niya. Pero yun pa rin yung Game of the Year ko only because dun sa mga hype moments niya. Yun lang yun. Ang dami ko nalaro this year. Yun yung game na talaga nag-pick yung emotions ko. And siguro magbasa lang din ako ng comment dito. Nakalimutan kong basahin. Si Late na Gamer, nag-comment rin siya sa mga supporters ng TGS sa Patreon. Sabi niya, easy pero heavy gut. Napakasimple lang. Which is totoo. I mean, siguro easy in a sense na easy yung gameplay niya. Kumbaga, wala naman siyang difficult. Di ka naman mamamatay dito. I mean, yung character mo, madami sorry. Hindi tayo sure. Wait Sorry. lang. Sorry. Hindi tayo sure dyan. I mean, quote-unquote curse. Hindi yung parang sa game mismo namamatay yung character mo na tapos mabubuhay ka ulit continue. Walang ganong mechanic dito sa game. Pero yes, heavy gut din siya. Tapos si Sans, isa sa executive producers ng TGS, sabi niya, in progress tong laro na to sa akin ngayon. I wouldn't have known this if you haven't posted it. Very interesting and I like it so far. Siguro ito yung last thoughts ko dito tapos ibabato ko sa inyo guys, no? I mean, pag may nagustuhan siguro tayong game, siguro i-champion natin. Hindi natin alam, baka merong nakakabasa ng post natin tapos yung post na yun is makapag-inganyo katulad ni Sans na kung di niya daw nakita sa post ko, dumatagal na yung game, hindi niya masusubukan tapos so far nagugustuhan niya yung game, interesting, etc. Never ever underestimate the power of social media. Yung pag-share kahit walang naglalay, kahit walang nag-share, etc. Pag nakita yan sa timeline tapos nakapag-peak ng interest, nagkikreate ng katulad nito ni Sans ka, paulit-ulit ako na baka mas lumawak pa yung fan base niya, mas nakilala, mas subukan ng ibang tao. Kasi kailangan natin gawin to eh. Kung mahal natin kung gusto pa natin maka-experience ng mga ganitong klaseng game, i-champion natin siya. Siguro mag-transition pa ako dun sa isa na experience ko din kasi super fan ako ng JRPG. Pero namatay yung love ko doon, parang nauurat na ako, ano to paulit-ulit, boring, ganyan, etc. Tapos nilaro ko yung I Am Setsuna, parang na-remind ako kung bakit ko love yung JRPG. Tapos ngayon tuloy-tuloy na Sea of Stars, Octopath Traveler 2. Tapos meron pa ako ngayon yung Star Ocean na remake. Tapos bumili rin ako ng Xenoblade. Talaga nasa JRPG renaissance ako ngayon. And gusto kong i-reward yung mga developer na hindi sumusuko gawin yung genre na yun kahit hindi siya bumenta ng milyon-milyon. Meron akong isang game na gusto ko ring bilhin. Indie game rin siya na JRPG, yung Chained Echoes. Maganda raw siya, sabi. Pero wala pa lang akong time, pero sure bibiling ko yan para ma-experience din siya and eventually siguro i-champion. Isa rin sa champion ko before yung habang nilalaro ko yung Octopath Traveler 2. Super ganda niya. Kung fan kayo ng JRPG, laruin nyo yun. Bilhin nyo yun. Kung may sale, bilhin nyo ng sale. Kung pwedeng i-rent nyo. I mean, yun lang yung way natin para hindi mawala eh. Kung mahal natin, I mean, anyway, you do you. Trip nyo yun eh. Basta gusto ko lang na
mag-exist pa rin yung mga gantong game na ano. Kasi baka eventually pag hindi na sila kumikita, baka hindi na sila gumawa ng ganyan, baka magsisi tayo sa dulo na bakit wala na yung game na ganito? Bakit hindi na sila gumagawa ng ganito? Baka kasi hindi natin sinuportahan. So, yun. Daldal ko na naman. Sorry guys. Kunin ko yung last thoughts niya about sa game na napag-usapan natin. Medyo na-tangent tayo. What remains of Edith Finch? Any last thoughts? Ikaw muna siguro, Grim. Ayun. So, overall yung game nga talaga. If hindi ka pa nakakapaglaro ng point and click adventure game or walking sim nga, definitely yung What Remains of Edith Finch is a good starting point talaga. Kasi unang-una, actually hindi lang para sa genre na game na yun. Kung nakikinig ka lang talaga ng TGS and hindi ka masyadong into games that much, kung gusto mo magsimula sa different platform, mag-jump to a different platform, and nahihirapan ka kung anong game ang papasukin mo, kasi iba-ibang game, iba-ibang mechanics. Madalas na didinig natin sa TGS nga, yun nga, kaya na-hook din ako is JRPG. And hindi ka basta-basta makakapasok sa JRPG kung hindi ka ng game, hindi ka familiar kasi ang daming mechanics, ang daming gameplay na kakaiba. Pero kung gusto mo mag-jump into a platform or console game or kung anumang different media ng playing style, try mo yung What Remains of Edith Finch. Kasi andoon yung basic gameplay, yung storytelling, yung narrative, pagiging narrative-driven game niya andoon. And possible na mag-extend yung gameplay mo to sa iba't ibang walking sim or point and click nga. Kasi ako pabaliktad ako eh. Noong nagsimula ako sa genre ng point and click, nalaro ko Beyond Two Souls, Until Dawn, yun nga, yung iba-ibang mga ganun genre. Tapos tsaka ako umabot sa What Remains of Edith Finch na sa genre nga na yon na point and click. So malay mo, para sa sa listeners naman o sa mga gusto magsimula ka doon hanggang ma-extend ka sa iba't ibang types of gameplay nga. Kasi nga, magsimula ka sa something basic. Pero, ang ma-appreciate mo doon, yung story. Or yun nga, yung sabi ni Sir Jazz, yung dito mo ma-appreciate yung art form ng video games. Ayan, yun yung sa akin. Nice. Thanks. Will, any last thoughts sa What Remains of Edith Finch? Or any talking points sa baka hindi natin napag-usapan? Sige. What Remains of Edith Finch for me would be, I'll call it a timeless game. It would be timeless. Bakit timeless? I think kahit ang tagal na niya, 'di ba? Kailan siya ginawa? 2017 yata or 18, mga ganyan. 2017. Nakakailang taon pa rin, pero hanggang ngayon solid pa rin siya. So if etong game na to kasi it will not also trigger some emotions on you. It will make you think. And I think isa yan dun sa mga maganda or magandang hanapin sa isang game, yung papaisipin ka. And ano yun? Sorry. Hindi, go. Sorry. Ay, sorry. Sige. Ayun. So, yun yung thoughts ko sa Edith Finch. If medyo tired ka na sa nilalaro mo ngayon, kung ano man yan, why not try Edith Finch? I'm sure it will be very, very worth it. Worth the time and worth your money. And then, dun sa naman sa mga, yung sa point mo, Jazz, about indie games, I as a streamer kasi, nag-i-stream tayo ng games. May mga manonood. And may mga times na may mga viewers na nagtatanong, uy, ano yan? Anong game yan? So, as a streamer, as a content creator, I agree na meron tayong responsibility as content creator or streamer para i-influence yung mga viewers natin, lalo na if may alam tayong gem
na worth it suportahan. So, yun yung sa akin. Nice. Mag-piggyback ako dun sa nabanggit nyo and siguro unahan ko dun sa nasabi ni Grim na kung sakaling ako personally, kung meron akong kaibigan, meron akong partner, meron akong katrabaho, etc. na walang idea about video games, tapos kung let's say ang notion lang nila sa video games is all about entertainment, Mario, ganyan-ganyan, etc. Ito siguro yung ipapalaro ko sa kanila para makita nila na itong ginagalawan natin, itong hobby natin, itong art form na meron tayo is hindi lang natatapos sa ganun. Meron silang ibang maibubuga at nagagamit yung mga gameplay mechanics para magkwento ng storya na hindi kaya ng pelikula, hindi kaya ng libro. Kasi I think napagkwentuhan naman na rin natin to kanina, no? Pero babalik ako dun sa for me, at least sa akin, napaka-genius na alam mo namamatay yung baby. Tapos napaka-magical nung putang ina. Kinokontrol mo. Debated ka doon sa ano. Ang galing ng part na yun. Tsaka yung din, yung sa Lewis din na ano, yung nag-ano ka ng tawag dito ng isda, tapos may isang gameplay. Ang ganda na. And I think, kung sakali man na hindi talaga gamer yung partner mo, yung kaibigan mo, pero gusto mong ipa-experience sa kanya kung ano yung kayang i-offer ng platform ng video games or ng media, ng medium, etc. Panood mo sa kanya, maglaruin mo pa, tapos manonood siya. I think mag-work din yun kung sakaling hindi talaga trip nila yung maghahawak ng controller. Kasi ang ganda talaga guys ng game na to. Nagulat ako. And medyo may konting ba't ngayon mo lang nilaro to, Justin? Full name pa, no? Ba't ngayon mo lang nilaro to? Ba't ngayon ka lang nag-alat ng oras para laruin to? So, yan. Sana makatulong tong episode natin. Though, spoiler cast to, pero may iba kasing listener na okay lang sa spoiler. So, sana may mahikaya tayo na maglaro din kung sakali na hindi pa nila nalalaro to, ma-enjoy nila yung game, and eventually maging parang, ang tawag dito, word of mouth siya sa ibang tao, tapos eventually baka magkaroon din ng notion na hindi na lang to indie games lang. Indie game siya na meron din may offer na ibang flavor, baka much better experience pa versus sa AAA. So, yun lang. Grim, Will, maraming salamat sa time nyo. Weekend to. Kaya super na-appreciate ko na umuo kayo ng gantong time rin. Kasi syempre, personal na oras natin to, baka meron tayong gagawin, etc. Pero naglaan kayo ng time para sa TGS. Maraming salamat. Anything to promote? Anything to promote? Shoutout. Go ahead. Ikaw muna, Grim, kung meron kang gustong i-shoutout, promote, or any last words. Ako thankful lang ako na bigyan ako ng chance makasama sa TGS, makapag-guest kasi yun nga, nakikinig ako ever since pandemic talaga. Nandun na ignite yung love din sa video games kasi nga para pag nakikinig ako sa podcast, parang nakikipag-usap na rin ako, nakikipag-discuss na rin ako sa kada episode. So very thankful ako na naging part ako, naging guest ako, and thank you sa iyo, Sir Jazz, and sa iyo, Will, na nakausap ko kayo regarding this game nga, this indie game. Kasi nung nalaro ko to, I think nandun yung term na obscure game siya. And happy ako na nakaka-share ko kayo with my thoughts and sa thoughts niyo din. Solid. Salamat, sir. Will, anything to promote, shout out? Go ahead. Ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. It's an honor to be here. Since what may kinig na rin tayo kay The Game Silog. Alam niyo naman, The Game Silog tsaka Daddy Player One, institusyon na yan sa mga variety gamers. So ayun, thank you Jazz for inviting me. Actually, kinakabahan ako kasi first time ko mag-guest sa podcast, and super na-enjoy ko yung discussions natin kasi it's rare for me to talk a lot about a game that I like. So sobrang thankful ako dito. And then promote ko lang din ang aking Facebook and Twitch channel, Will Heda sa Facebook and Will Heda sa Twitch. Nag-stream ako sa Twitch.
Sa Facebook, stream lang. And shout out sa House of Carbs. Hello. Uy, extra eye. Yes. Nice. Maraming salamat sa time nyo, guys, no? Sana pwede pa ulit kung sakali meron tayong game na pwedeng pag-usapan ulit. I-invite ko ulit kayo and sana available kayo kung meron kayong bakanting oras. So, yun. TGS every Monday pa rin. Tapos every Friday meron akong solo podcast. Next Friday ulit. Random topics lang din yun kung anong gusto kong pagkwentuhan. And yun, gusto ko lang ulit mag-thank you sa ating 27 patrons. Maraming salamat sa inyo, guys. Sa ating mga executive producers, sila San, sila Lance, sila Mike Rubio ng Xcore Gamer, I am Mako, Mark De Vinagracia, Yvette Zuzain Solivilla ng The RR Channel. Maraming salamat sa inyo, guys. Mayroon akong surprise sa inyo next week. Para lang, something to give back dun sa support. So, abangan nyo yun, guys. So, yun. Kayo lahat ng nakikinig, lahat ng nanonood, sana na-enjoy nyo. Kung meron kayong questions, feedback, suggestions, recommendation, violent reaction, or kung meron kayong ibang basa dito sa What Remains of Edith Finch, super welcome yan. Pwede kayong mag-comment sa Spotify, pwede kayong mag-message sa mga Facebook pages namin, pwedeng sa Patreon din. So, go lang. Lahat ng yan welcome sa TGS. So, yun. Dito ko natatapos yung episode. Again, maraming salamat sa iyo, Gray. Maraming salamat, Whale. Hanggang sa susunod na episode ulit. Bye. Thank you. Thank you. The Gamesulog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesulog-show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sands, Lance, Mike Rubio ng Xcore Gamer, I am Maku, Mark De Vinagracia, Yvette Solivilla ng The Ara Channel, Arnel Pableo, Franz Galapon, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Ray Anthony Rivera, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Bernard James Cruz, Selbs, Frederick Soriano ng Late na Gamer, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Tess Macalanda, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Leo Cavite, Luigi Tumulak, Shalene Rivera, Edgy Weeb, RD Casimiro, Mark Paha, and Joshua Kanke. Maraming salamat sa inyo, guys.